Kamusta? Kung tatanungin kita kung ano ang pinakagusto mo sa mundo, sasabihin mo ba sa akin ang alinman sa mga bagay na iyon? Pera, kalusugan, seguridad, kaligayahan, bahay, kapayapaan, tagumpay, mga pagkain, mga kaibigan, pag-ibig, tumanggap ng pagmamahal, o baka sabihin mo sa akin, upang maging matuwid sa harap ng Diyos, upang maging bahagi ng kaharian ng Diyos, upang maaliw ng Diyos, upang maging tagapagmana ng Diyos, upang makita ang Diyos, upang tawaging anak ng Diyos, upang maging kaisa ng Diyos. Tingnan mo, sinabi ni Jesus ang sumusunod, kung hahanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katarungan, lahat ng iyong pangangailangan ay matutugunan. At ginawa ng Diyos ang unang hakbang upang ikaw ay maging bahagi ng kanyang kaharian. Siya ay dumating upang bigyang katwiran ka. Minahal ka niya. Mahal ka niya. Ang unang tao na nilikha ng Diyos ay si Adan. Sinuway ni Adam ang Diyos, at sa pamamagitan ng taong ito ang kasalanan ay pumasok sa mundo at sa pamamagitan ng kasalanan, kamatayan. At ang kamatayan ay ipinasa sa lahat ng tao, kaya't lahat sila ay nagkasala at binawian ng kaluwalhatian ng Diyos. Pag-isipan mo, pananatili sa labas ng kaharian ng Diyos? O, nagbigay ng solusyon ang Diyos upang matupad ang kanyang sariling salita. Sapagkat ang sweldo ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang malayang regalo ng Diyos ay walang hanggang buhay ni Kristo Jesus. At pakiramdam mo ba ay ligtas ka sa landas na ito na iyong tinahak ng napakalayo, nang hindi lubusang sumusunod sa Diyos? Ngunit hindi ka nag-iisa. Lahat kami ay naligaw tulad ng mga tupa, ang bawat isa ay nagpahid sa kanilang paraan. Ngunit nalulugod na iligtas ng Diyos ang mga naniniwala sa kabaliwan ng pangangaral. At sa mga naniniwala, nagbibigay katwiran sa kanila, upang gawin silang kanilang mga anak, at ilagay sila sa kanilang kaharian ni Jesucristo. Sa makatuwid, ang bawat tao ay kailangang maniwala at tamasahin ang napakalaking biyaya ng Diyos, upang mabuhay ng walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo. Hallelujah! Dumating ang tagapagligtas para sa iyo. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Propeta Isaias ang mga isang batang lalaki ang ipinanganak siya atin, isang anak na lalaki ang ibinigay sa atin, at ang pamunuan ay nasa kanyang mga balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin Kamangha-manghang, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. Kaya't ipinadala ng Diyos ang kanyang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan niya ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Namatay si Kristo para sa iyo at isinama ka sa kamatayan sa krus para iligtas ka. Ang kabayaran para sa kasalanan ay nasa sakripisyo ng anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Sinabi ni Jesucristo, at kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao. Upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinabi pa niya, at ako, kapag ako ay itinaas mula sa lupa, ay dadalhin ko ang lahat sa aking sarili. Kaya maniwala ka na ang pagkahumaling kay Kristo ay umakit sa iyo sa kanyang kamatayan. Kasama kay Kristo sa kanyang kamatayan ang ating likas na kasalanan. Namatay siya. Siya ay inilibing. Ngunit nabuhay siyang muli sa ikatlong araw. Luwalhati sa Diyos. Dinaig ni Jesus ang kamatayan. Bumangon si Jesus at naging pintuan sa kaharian ng Diyos at sa kanyang katarungan. Siya ang pinto, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ito ay para sa iyo. Para sa akin to. Para sa lahat ng naniniwala sa kanya. Kaya maniwala ka na nakibahagi ka sa kamatayan kasama ni Kristo Jesus. At dahil nasa kanya, nakibahagi rin siya sa kanyang pagkabuhay na mag-uli sa pamamagitan ng pananampalataya. At kaya, mamuhay ng bagong buhay kay Kristo Jesus.
Dahil kung ano ang kailangan mo, ibinigay ka ng Diyos sa sakripisyo ni Jesu Kristo, upang gawin kang isang taong inaaring ganap sa harap niya. At ngayon, na inaring ganap kay Kristo Jesus. Ikaw ay bahagi ng kaharian ng Diyos at taglay mo ang katuwiran nito. Inaliw ng Diyos. Tagapagmana ng Diyos. Maaari mong makita at sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ay naging anak ng Diyos at ikaw ay kaisa ng Diyos. At lahat ng iyong mga pangangailangan ay natutugunan. Maniwala ka. Sambahin ang Diyos Ama. Sambahin si Hesukristo at ang Espiritu Santo. Lumakad ng may pananampalataya sa iyong salita. Maging saksi ka. Say amen at purihin ang Panginoon.